this point in time, mga minamahal, tayo na po idarako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ng pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang pagbibigay galang sa salita ng Panginoon, tayo po'y daglian ng tumayo, mga minamahal ko. Let us, mga minamahal ko, show the Lord, mga minamahal ko. Show the Lord that we're His alert people, mga minamahal. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At narito na po itong pinagpalang mga aral sa hapong ito. Ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder. Sa paliwanag sa kalagan ng pag-ibig ating beloved elder. Lord Noel, bagay sa tayo po magkaisang dumalangin at itaas sa ating kamay bilang tanda nagapagalang pagsuko sa ating malapay noon. O dakila palang Diyos, mapay na sa pangalan mo malapay ng Jesus. Sa una dalay pasalamin malpastor Wedes Radal Meda kabalikat na beloved children ng Manggaw. Maraming salamat malapay noon sa pagkakataon na ito muli. Kami magsama-sama upang papurihan kaluwalhati, sambahin dakilain sa iyong kabutihan, di masayod sa iyong buhay. Maraming salamat malapay noon sa mga unang yugto ng balagawain na iyong nilingsan malapay noon sa mga makalangit na awitin hanggang sa papaliwanag sa kahalaga ng pag-ibig. Ang patuloy ng aming mga kapatid patuloy para tayo pagsunod sa bahang ito malapay noon. Sa pagpadami matamis sa bangal presensya. Bago ang lahat malapay noon, narito kami sa pag-aaral ng mga salita, kami humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. Wala kaming magagawa malapay noon. Ikaw ang makita, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang magpaunawa na yung mga salita sa amin malapay noon. Busugin mo kami malapay noon yung mga salita na yung pagpapalang malapay noon. At sa una dalangin ang malpasol di Radal Meda, sabay-sabay namin sinasaway pinapalayas, anumang gawa ng kaaway, pag-alinlangan, panlulupay-pay, panlalamig, kasout, in the mighty name of Jesus, victory. In Jesus' name, praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Maaari na po tayong umupo, mga minamahal. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Karapat dapat lamang mga minamahal na ating dakilain, luwalatiin at sambahin ang mabait, walang hanggang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo ito mga minamahal ng Jesus Miracles International Ministry. Amen. Lahat ng patuloy na nagagalak sa pagpuri sa mga Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Amen. At mga minamahal sa patuloy lamang nakabagan ating mga Panginoon sa kapahintulutan ating pong beloved ordained preacher. Kibubungin sa dako ito, ako po yung napapabuo ng pinapata sa pagpuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Dobling paggalang, pagbati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Wedes Radal Meda. At lagi po natin inaalala ang turo ng isang aral na ating pong ginagalang na Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Sa po mga beloved children, sa ating pong minamahal magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal elders, sa inyo man po mga minamahal, datihan man, isang upalang hapon po sa ating lahat at siyempre sa ating mga bisita, sa mga baguhan, kayo po ay pinagpala, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At siyempre gayon din sa ating mga Facebook viewers, sa mga YouTube viewers po, mga minamahal, patuloy nakikisa sa atin sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. Sa kapitulo ating beloved preacher, yung aking beloved tita, mga minamahal, from Muntalban, Rizal, mga patuloy natin silang kasama, nagpupuri sa Panginoon. Amen. At sa lahat, maging sa ibang bansa po, anumang oras, ang sa inyo po dyan, isang pagbati na upalang araw sa ating lahat. Amen. At ating pong ilabas sa ating kwaderno, ating Biblia, at ating panulat mo minamahal upang ating pong maisa-isang maitala, masundan ang salita ng Panginoon, ating pong pag-aaralan. Amen. Kaya ating pong buksan, ating pong pambungad na talata dito po sa Isaiah, ang kabanatay 41, ang talatay 9. Amen. Ating pong basahin. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Isaiah, kabanatay 41, talata po ay 9. Ito pong sinasabi, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wagas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless sa pagkabasa sa salita
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa ating pambungad na talata, mga minamahal, ating haguin ang ating paksa sa araw na ito. May pamagat po, mga minamahal, tinawag upang tayo ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen. Actually, hindi lang tayo tinawag, kundi pinili ng Diyos. Ang sabi ng Isaiah. Amen. Lahat patuloy na tuwang-tuwa, galak na galak, patuloy ang papasalamat sa Diyos na hindi ba tayo karapat-dapat tayo ay narito ngayon. Bakit? Dahil tayo tinawag ng Diyos. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Mukhang mahina po ata, mga minamahal. Lahat ng tuwang-tuwa na tayo ay isa sa tinawag, pinili ng Diyos upang pagpalain, magsabi ng Praise the Lord! Amen! Kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, minsanan pa na tayo ay ipaalala ng mahal na Panginoon. Kung bakit tayo pinili, tinawag, na sa bilyong-bilyong tao sa mundo. Isa ka, isa ako, isa tayo. Sa kinabagan ng mahal na Panginoon, bakit? Dahil nais ng Diyos muling maalaala at malaman ng mga datihan, ng mga baguhan, ang grabing pagpapala na ating matatamasa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Nung Friday, mga minamahal, imagine, isa sa tagpo na, kumbaga, pipitik, kakalabi sa ating puso, maalala natin kung gaano tayo pinagpala, ay yung tagpo nung dumating ang salot sa mga Ehipto, nung panahon na iniligtas ng mahal na Panginoon ang bayan ng Israelita, 10 salot ang dumating. Amen? At ang pinakamatindi na talaga nung panahon na yun, mga minamahal, ay walang makatutumbas at hindi na muling maulit dahil grabing parusa, ay yung lahat ng mga panganay ay mamamatay mula sa tao, sa hayop, sa bayan, sa bansang Ehipto ay mamamatay. Grabing pagtangis, grabing kahirapan ang dinanas ng mga taga-Ehipto. Pero mula sa 10 salot, hindi man lang doon mababasa na ang mga Hebreo, ang mga lingkod, tinawag, pinili ng Diyos, sila ay nadamay. Bagkus sa gitna ng salot, nung sila ay sumunod sa bilin ng Diyos, pinagpala, pinag-ingatan sila, niligtas ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos na buhay. Amen? Gayon din, ikaw, ako, tayo. Nire-remind tayo ng Diyos. Ano bang pagsubok mayroon ka ngayon, kapatid? Ika'y ba'y may pangangailangan? O alam ng Diyos na kinakailangan na tayo ay kumilos para meron tayong pagkuhanan ng ating panggastusin. Totoo yun. Kaya kung maramdaman natin ang kahinaan, ang karamdaman, talagang malaking epekto. Partikular na kapag ang tinamaan ay yung breadwinner sa ating pamilya. Amen? Ikaw ba'y dumaranas ng pag-uusig? Sa iyong trabaho, lagi kang inuusig. Ng iyong pamilya, hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, pinagbabawalan ka, wala na kayong ginawa diyan, nagsasayang kayo ng oras na maglingkod sa Diyos. Tila ba pasan-pasan mo ang mundo? Na tila ba parang walang Diyos ang sumasagot sa iyo? Mga minamahal, sabi ng Biblia,
Walang pagsubok na ipahintulot ng Diyos ang darating sa iyo na alam niyang hindi mo kayang paglampasan. Ngayon, nais tayong iriman ng Diyos. Huwag nawang kalimutan na may Diyos na tumawag sa atin para ikaw at ako ay pagpalain. Amen? Kindly, basahin natin mga minamahal itong tagpo, yung senaryo. Nung nananawagan ng Diyos, ano ang naramdaman ng Diyos nung panahon na siya ay nagtatawag ng mga kaluluwa? Halika kayo, lumapit kayo sa akin. Tingnan natin mga minamahal, insert po natin ito. Dito sa Lucas, sa kabanatay 14, ang talatay 17 hanggang 21, talon sa 24. Ating alamin ang tagpong ito mga minamahal, kung gaano kabuti ang Diyos na nagtatawag ng mga kaluluwa upang sila ay pagpalain. At ano kaya ang reaksyon ng Diyos sa bawat response o tugon ng kanyang mga tinatawag? Kindly, ating basahin dito sa Hebreo, o sa Lucas, ang kabanatay 14 at talatay 17 hanggang 21, talon sa 24. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ala't magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Lucas, kabanatay 14, talatay 17 hanggang 21, talon sa 24. Ito pong sinasabi. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis. At tignan, ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paruron ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparuroon. At dumating ang alipin, at sinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. Sa 24, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. God bless sa pagkabasa salita ng ating walang Panginoon. Imagine ang kabutihan ng Diyos. Siya ang naghanda. Siya ang naghirap, nag-asikaso. Talagang pinagarbo ng Diyos. Base doon sa tagpo, bagamat ito'y tagpo ng tungkol sa taong naghanda sa punong sambahayan, nasagot niya lahat ng gastusin. Siya ang nagbigay ng upa doon sa mga tauhan na magdidecorate, mag-asikaso ng sounds, magdi-design sa table clothing. Nag-provide ng panggasolina ng driver. Mapapansin niyo sa tagpo, inutusan ng alipin. Alipin ang naghanap. Nagtawag. Ano ang gagawin? Ano ang nai-contribute ng mga tinawag, ng mga tinatawag? Actually, wala. Kasi pupunta lang sila, makikisalo doon sa puno ng may bahay, naghanda. Amen? Pero ang nakalulungkot, 4 doon, lahat sila tumanggi sa panawagan ng Diyos. Pagpapala. Imagine, kung sa ating panahon halimbawa, marami talaga ang mga nagugutom, mga hikahos, mga naghihirap. Amen? Nagagawa pa nila gumawa ng kasamaan para lang magkaroon ng pera pambili ng kanilang pagkain. Samantalang nung sa tagpong ito, nandun na ang pagkain, nandun ang pagpapala. Nagdahilan pa, hindi. Nagpaunlak sa panawagan ng Diyos.
Ano ang sabi nung 21? Galit na galit ang puno ng sambahayan. Kaya napagdesisyonan, dahil yung apat, ang sabi nila, isa-isayin natin ang dahilan. Ang sabi rito, mga minamahal, ng mga inanyayahan, yung una, ang sabi niya, hindi siya makapunta sapagkat bumili siya ng bukid, ng lupa. Amen. Amen po mga minamahal. Bawat isa sa atin, actually sa totoo lang, may mga dahilan tayo at rason sa buhay. Totoo yun. Totoo yun, mga minamahal. Tulad ng mga nangangatwiran dito. Subalit, sa anong sitwasyon at pagkakataon kaya, nagagalit ang Diyos. Pangalawa, nung inanyayahan, ang sabi niya, ay bumili kasi ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. Walang mag-aalaga, syempre. Kung pagbabasihan ang pag-unawa ng tao sa tao, syempre maintindihan mo yun. Dahil kailangan niyang asukasuhin. Bumili siya. Kailangan niyang pakainin. Bumili ng lupa. Kailangan niyang talagang pagtirikan ng kanyang bahay. Kailangan niyang bakuran para syempre hindi nila angkinin. Tama po ba mga minamahal? Palapakan muna natin ang ating Diyos. Tulad din natin, may mga taong umuunawa sa atin. Tinatanggap ang bawat rason na mayroon tayo. Pero ang may pinupunto ang Diyos dito, talagayin pa natin yung isa ang nagdahilan. Ang sabi niya sa 20, ako ay bagong kasal. Siyempre, nanggaling sa pagod, sa gastusin din. Abala yan sa pag-asikaso sa kanyang mga naging bisita. Kailangan niya magpahinga. Kung sa tao patungong taong pag-unawa, kailangan, maintindihan natin. Amen? Pero bakit nagalit ang Diyos? Sa 21, sabi rito, dumating ang alipin at sinaysay ang mga bagay nito sa kanyang Panginoon na magkagayoy sa galit ng puno ng sambahayan ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kayong madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dahil mo rito ang mga dukha, pingkaw, bulag, pilay. Nung nangangaral ang Malapayno, mga minamahal, pinariringgan niya ang mga Pariseyo, mga Saduseyo, mga Hudyo. Sa simula pa, from Old Testament, grabing kadakilaan, pag-ibig ng Diyos sa bawat Israelita. Mamula kay Abraham, kung paano niya iniligtas sa kamay ng Paraon. At sabi ng Diyos, magpatuloy kayo mga anak, huwag kayong tumingin sa mga karamdaman, sa mga pag-uusik sa kahirapan. Kaya nga nung overnight, halimbawa yung arko ni Noe, bakit daw hindi na lang yung bintana ay yung talagang tapat ng iyong paningin? Bakit hindi na lang sa particular yung tulad nito sa ating mga lura sa ating elders po? Bakit hindi na lang nandyan sa ganyang pwesto? Bakit nandun sa pinakataas? Siguro sabihin ng mga nagpipilosopo, ay siyempre pa hindi pasukan ng tubig. Pag mababa, papasukan ng tubig yan siyempre. Pero sa mga nagpapahalaga sa bilin panawagan ng Diyos, alam nila kung ano at kung bakit ganun. Dahil sa mga panahon na anumang pinagkakabalan mo, kapatid, anumang rason mayroon ka, kapag nag-anyaya ang Diyos tungkol sa kung paano ka pahigit na pagpapalain, huwag ka sanang tumingin doon sa kawalan. Huwag kang tumingin doon sa iyong nararamdaman. Hindi ka dapat mag-focus. Bagamat alam mo sa iyong sarili, hindi mo kaya, pero kaya nga tayo pinili, tinawag upang pagpalain ng Diyos. Kaya yung arko sa taas yung bintana, para ang patuloy na tingin at pagtitiwala ay hindi sa tao. Dahil alam na ng Diyos, naiintindihan na ng Diyos, na may mga pinagkakabalahan ka, mayroon kang nararamdaman, alam na yan ng Diyos. Kaya dapat huwag kang magtiwala sa iyong sarili.
dapat lagi kang nakangiti. Tinawag ako ng Diyos, inanyayan ako ng Diyos, dahil pagpapalain ako ng Panginoon. Kaya ngayon, mga minamahal, pinatamaan ng mga eskriba, mga Pariseo, mga Saduseo, mga Hudyo, nasa kanila ang pangako. Nasa kanila, grabe, sa bawat salit-saling lahi, bago nagkatawang-tao ang Diyos, nakita nila ang mga himala, ang pagliligtas ng Panginoon. Sa gitna ng salot, hindi man lang tinamaan ang mga Hebreo. Pero bakit nung meron lang pinanghawakan na pukopala, sabi ng mga eskriba ng mga Saduseo, sino ba yan si Kristo? Anak lang ng karpentero. Bakit ko yan sasampalatayana? Ako'y nakapag-aral. Meron akong natapos. Yan kasi ang pinagmamalaki ng mga Hudyo noon, ng mga eskriba Pariseo. Galit na galit sila sa Panginoon. Hindi nila makita yung pagpapala. Ang nakikita nila, yung sariling dahilan na meron sila. Nagtiwala sa sariling karunungan kalaman. Kinalimutan na may Diyos na andang magpala at tumugon. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa tagpo, kaya nagkatawang-tao ang Diyos. Inanyayahan ng mga bulag, mga pilay, tulad mong may mga karamdaman, tulad mo na may mga pangailangan. Tayo ay mga Pilipino, hindi tayo Israelita. Pero sa ating patutuo, totoo ang Diyos tumawag sa atin. Pinagaling ka sa iyong karamdaman! Amen! Sabi na ng patutuo kanina dito, may kidney trouble. Nang makilala ko si Kristo, nang tinawag ako ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade, may Diyos na nagpapagaling, buhay. Dumalo ka lang na dumalo. 3 times a week. Bigyan mo, laanan mo ng oras ang Diyos. Yung lang ang nais ng Diyos doon sa senaryo. Nung ating ginawa yan, pumalakpak lang tayo, sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Tingnan nyo, nandyan lang tayo, nandyan lang kayo, nakaupo lang kayo. Mahirap pa yung magpayamad, nandyan lang tayo. Pero bakit tuwang-tuwang Diyos? Dahil pinaunlakan mo ang panawagan ng Diyos. Pagpalain, amen! Praise the Lord! Kaya mga minamahal, tayo ang tinutukoy ng mga bulag, mga pingkaw. Bulag tayo sa katotohanan noon, pero dinilat ng Diyos ang ating paningin. Grabing pagpapala. Kaya ang sabi ng Diyos, anak, huwag niyo sanang kalimutan ang pagpapalang iyan. Nandito ako na Diyos, anumang iyong inanaing, ikay patuloy pinag-uusig. Ikay ay parang kumbaga nasa kawalan. Ang sabi ng Diyos, kaya nga ikaw ay tao, anak. Dahil may limitasyon ng tao. Kung nalaman mo sa iyong sarili, wala ka nang magagawa, huwag ka sanang lumayo sa akin. Paunlakan mo ang aking panawagan dahil pagpapalain kita. Amen? Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, napakapalad po ninyo. Yung ating binanggit, yung ating mga kapatid na patutuo, kidney trouble, pinagaling ng Panginoon. May diabetes sila, pinagaling ng Panginoon. Ilan lamang yan, pero sa ating mga minamahal na mga baguhan, ano ang sabi rito mga minamahal sa Hebreo 2:14 hanggang 15. Sabay nating basahin itong mga aklat na ito mga minamahal sa Hebreo 2:14 hanggang 15 at Ecclesiastes 8:8. Ito ang grabing pagpapala na makakamtan ng isang kaluluwa na magpaunlak sa panawagan ng Diyos. Amen. Kaya ating basahin, magkasunod itong Hebreo 2:14 hanggang 15. Kung sinasabi, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at tugo, siya na may gayong ding nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang Diablo at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Amen. Amen. Sa Ecclesiastes 8, talata 8. Amen. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatay 8, talatay 8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa
pakikipag-unyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan. Nataglay niya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pagkabasa sa ating mahal na Panginoon. Nung tayo hindi pa nakilala sa mahal na Panginoon, nung tayo hindi pa kinabagan, tinawag, pinili ng Diyos upang makilala siya, lahat tayo nangatatakot sa kamatayan. Totoo yun. Totoo yun, mga minamahal. Lahat, lalo na nung hindi pa tayo nakikilala sa mahal na Panginoon, lahat ng takot mamatay, magsabi ng Amen. Parang, mga minamahal, ulitin po natin. Lalo na hindi pa tayo sa mahal na Panginoon, lahat ng nakatatakot mamatay, lalo na nung panahon nakita mo ayo anak, maliit pa, may karamdaman ka na, at sabi ng iyong kaibigan, ay, 3 months ka na lang. Nakita mo yung magulang, sila ay talagang nasa ospital na, naka-confine. Wala ka na rin, hindi ka pa nakapag-aral upang makatulong man lang. Kaya nasa ganyan tayong sitwasyon, lahat ng nangatakot na mamatay, magsabi ng Amen. Amen. Lahat tayo mga minamahal, dahil hindi nagsisinungaling ang Biblia. Sabi ng Diyos, dahil sa pagkaalipin o dahil sa takot sa kamatayan, naalipin tayo sa ating buong buhay. Gagawin mo ang lahat, wag lang mamatay! Gagawa ka kahit alam mong mali, magnanakaw. Mga hold-uppers, murderers, killers, kidnappers. Hindi kayo bilang tao, kundi ang masamang espiritu sumasa inyo. Ayaw nyo kasi mamatay inyong pamilya, kaya nyo ginagawa. Pero, nung tinawag ka ng Diyos, nagpaunlak sa panawagan ng mahal na Panginoon. Unat na yung dalawang kamay habang nadarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi pala dapat ikatakot ang kamatayan dahil pagkatapos ng kamatayan, sino mang na kay Kristo, muling bubuhayin ng Diyos! Amen! Kaya anumang problema mayroon tayo, nagagawa natin umiti. Ngiti nga tayo, mga minamahal. Amen. Bagamat, tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng nagpupositibo sa COVID. Yung ating mga mahal sa buhay, nandyan mismo sa NCR, lalo na nung nagkaroon ng bubble wrap, mga minamahal. Pero nagagawa pa rin nila na magbigay ng oras, makiisa. Dahil sa hirap sa pagdalo talaga, nakikiisa sila sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Through Facebook Live, YouTube Live, mga minamahal, o kaya sa bahay nila nagpupuri, nag-ayuno, patuloy pa rin nagsishare. Bakit nila nagagawa? Bakit natin nagagawa? Dahil alam natin, ang Diyos na nagtawag sa atin, punong-puno ng pagpapala sa bawat isa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mula sa takot sa kamatayan, binigyan tayo ng pagpapala ng Diyos, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yan ang grabing pagpapala na kailanman hindi mababayaran sa lapi. Yan ang dahilan kung bakit ikaw at ako, tayong lahat, ay patuloy dumadalo sa gawain ng Diyos. Dahil alam ko, at alam mo rin sa iyong sarili, na ang dinadaluhan mo dito, yung Diyos na nagtawag sa iyo, na nagpala, naghanda ng kaligtasan, buhay na walang hanggan! Amen? Kaya marami tayo na mga kapatiran. Bagamat sa piling ng Diyos ay namahinga na ang kanilang mamal sa buhay. Pero bakit tayo pa rin nakapagpapatuloy? Dahil hindi na tayo alipin ng takot, ng kamatayan. Pinagpala tayo ng Diyos. Meron tayong pag-asa sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ano ang sabi ng Efeso 5, ang talatay 8? Basahin po natin. Ito po sa aklat ng Efeso, ang kabanatay 5, ang talatay 8, ito po sinasabi, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, tatapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Grabing pagpapala ang ating natamasa. Yung tayo tinawag ng mahal na Panginoon.
Mula sa kadiliman. Pag sinabing kadiliman, maraming maaring ipahiwatig. Noon wala tayong pag-asa sa ating buhay. Amen? Kaunting bagay lang o problema, hindi na tayo makapag-isip ng maayos. Apektado na lahat. Simpleng bagay lang noon na hindi pa natin nakilala mga Panginoon, grabe. Marami tayong mga kapwa nakalulungkot. Anumang kayamanan o kagalingan o kasikatan mayroon sila, kung tinamaan talaga sila ng problema, ng depresyon, nagagawa nilang magpatiwakal. Nakalulungkot. Pero grabe tayo, kinabagan ng Diyos. Pinagpala. Mula sa kadiliman, wala ng pag-asa, pero alam natin sa Diyos, may tunay na pag-asa. Si Kristo ang tunay na pag-asa. Amen? Amen po ba mga minamahal? Praise the Lord. Alan magsabi ng praise the Lord. Yung ating mga kapatid, mga minamahal, na atin na narinig ito, yung tungkol kay beloved brother Albert Villapuerte, mga minamahal. Amen? Nung siya ay talagang nagkaroon ng bukol sa part ng kanyang leeg, palaki ng palaki, nawala na siya ng pag-asa. Talagang siyempre bilang tao natatakot, ayaw niya pang mawala sa mundong ito. Pero wala siyang makita dahil kung pagbabasihan ng kanyang kakayahan, wala silang pang gastos man lang, pang papagamot. Pero nung sabi doon sa patotoo, yung kanyang malasawa, nung isus nila ang kanilang TV, nung channel nila, ang pangaral ng ating mga pastor. Kaya ba may mga karamdaman? Wala ng kagalingan. Dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos dito nagpapagaling. Sa unad dalangin ng mga pastor Will Estrada Almeida, nagkaroon ng pag-asa si beloved brother Albert. Hanapin ko ang gawain na ito. Amen? Sinidlan siya ng kasiyahan. Pinanghawakan niya. Gusto niyang subukin ng Diyos. Nung siya ay makadalo, October yon, mga minamahal, talagang ipinakita, bago siya mapabutismo, mga minamahal, pinagsiruan po, mga minamahal, yung kanyang karamdaman. Pero patuloy siya, masaya lang siya. At sabi niya, meron palang Diyos na nakadirinig ng aming pangailangan, na aking pangailangan, bagamat ako'y may karamdaman. At sabi ng pastor dito, kapag ako lamang ay sumunod sa malapit maglingkod, tumagamit ng bautismo sa tubig, sa Panginoon, ilaan ko ang aking oras, paunlakan ang panawagan ng Diyos, bigyan siya ng oras, sampalatayanan, sambahin luwalatiin, ang Diyos ang bahala sa akin. Ayun ang ginawa niya, nagpuri lang, dumalo ng dumalo. After 3 weeks, yung kanyang bukol dito, mga minamahal, pinatuyo ng Panginoon. Pinagaling na Diyos na buhay! Amen! Bakit? Nagkaroon ng pag-asa dahil sa Diyos na tumawag sa Kanya, punong-puno ng pagpapala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahalang Panginoon. Mapalad ka, mapalad tayo. Kaya gusto tayong i-remind uli ng Panginoon na anak, ano bang sitwasyon mayroon ka ngayon? Karamdaman ba yan? Ikaw ba ay inuusig? Kawalan ng iyong mga mahal sa buhay? Mga problema na akala mo hindi mo malulutas? Anak, alalahanin mo. From Genesis up to Revelation, ang Diyos, totoo ang Diyos. Buhay. Pag sinabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, mangyayari yon, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa ng awit, sabay nating basahin, malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Sabi dito sa awit, 107, 107, ang talata po ay 38. At isabay natin din ang Mateo 6:26. Basahin natin ito, mga minamahal. Praise the Lord. Dito sa aklat ng mga awit, Kabanata 107, talatay 38, at Mateo 6:26. Amen. Praise the Lord. Kanya namang pinagpala sila na anupat sila'y lubhang nagsisidami at hindi tinitiis na ang kanilang kawan ay magkulang. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, talatay 26. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghasik ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila?
Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Punong-puno ang Diyos na tumawag sa atin ng pagpapala tungkol sa pag-iingat sa atin. Amen? Totoo naman mga minamahal. Pansinin natin ang mga hayop. Hindi man lang natin sila nakikitang nag-aaborito. Ang mga ibon na ginawang example ng mga Panginoon. Sabihin ng iba, ay hindi, nakita ko naman yung ibon, naghahanap siya ng pagkain. Nakita ko naman yung kalabaw, nanginginain ng damo. Mga minamahal, ano ba ang nais ipunto ng Panginoon sa bawat talinghaga na ipinapakita ng Diyos sa ating buhay? Gusto ng Diyos, huwag mong kalimutan kapatid, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay Diyos. Sa anumang kaparaanan niya, kaya niyang abutin ang iyong pangangailangan. Tulad ni Prophet Elijah, mga minamahal, imagine, inutusan ang uwak, mga minamahal, upang maghanap ng mga karne, tukay niya, lumipad sa uli, bubalik, ibigay niya kay Prophet Elijah. Si Prophet Elijah, nandun lang, ang ginagawa niya, ang nanalangin sa Panginoon, nagpupuri, gamit yung uwak. Yun ang ginamit na paraan ng Diyos. Nakapagpatuloy, buhay. Si Prophet Elijah. Imagine, ang uwak, hindi yan tulad ng antas ng pag-iisip ng tao, na alam niya di tulad ng ating tayo na tao, kapag nakita mo yung kapwa, maawa ka. Sa iyo, walang awa-awa. Amen? Anak niya nga eh. Kapag papakainin mo, magagalit, kagatin niya. Pero bakit? Pag hinipon ng Diyos, pag Diyos ang gumawa ng paraan, walang imposible. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita sa lahat ng iyong pangailangan, aabutin kita, ika'y sumampalataya. Ang Diyos, hindi nagsisinungaling. Amen? Tuwang-tuwa ang Diyos, mga minamahal. Bagamat ang bawat isa sa inyo, isa sa atin. Tulad ngayon, mainit. Paypay dito, paypay doon. Pero tuwang-tuwa ang Diyos. Bakit? Ang nakikita ng Diyos, yung oras na inilaan mo para sa Kanya. Pagpaunlak, magpapatuloy ka. Bagamat ikay galing sa trabaho, sa pagod, sa puyat, mamaya meron ka namang gagawin, pero nandito ka, tuwang-tuwa ang Diyos. Nabatid ng Diyos na napahalagahan mo ang inihanda ng Diyos na pagpapala na iyong mga tamasa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag tayong mga balisa, mga minamahal. Huwag tayong mga takot. Sana, sabi ng mga Pinoy, sana kapag sa mga panahon na tayo ay talagang nasa kahirapan, nasa pag-uusig, nasa karamdaman, nasa mga pangailangan, natural lang eh. Natural lang yung tayo ay mag-aaborito, totoo yun. Pero ang nais ng Diyos, wag sana na yung oras mo, yung puso mo, yung isip mo, yung kaluluwa mo, ay masentro na lamang dyan. Magagalit talaga ang Diyos. Kaya nga nagalit ang malapay noon doon sa tagpo ng Lucas 14. Nagdahilan sila, nagdahilan. Imagine nyo, ang kailangan lang ng Diyos, siguro isang oras lang, magkakainan sila. Gaano pa kayong iwan lamang, pansamantala? Meron namang pwedeng mga kaparaan na sabihin ng mga inanyayan na, ay, alam ko na, tawagin ko muna yung aking pinsan kasi wala naman siyang gagawin. Siguro pakiusapan ko, bantayan niya yung aking biniling 5 baka. Dadalo ako doon sa nag-anyaya sa akin. Pero hindi eh. Nagalit ang Diyos. Dahil hindi natin nabibigyan ng pagkataon at oras na hintayin ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Amen? Amen po, mga minamahal. Kaya nakatataba ng puso, makita natin ating mga kapatid po sa pananampalataya sa Panginoon. Unang-una sa ating malapastor. Ating malapastor. Kaya tingnan nyo, kahit ganun ang kanilang kalagayan, pero sila pa rin nagpapatuloy sa pagdalo, sa gawain ng Panginoon. Ating beloved at tilis mga minamahal, nung talagang naka-wheelchair na lang sila, sabi nila, baka wala naman silang sinasabi, actually, natin narinig. Pero base sa kanilang aksyon, bumababa pa rin sila sa gawain. Amen? Ating mga kapatid, tulad ninyo, bagamat kayo ay kagagaling sa mga karamdaman sa sakit, bakit iniagbang niyo yung mga paa? Dumalo? Dahil nandoon sa inyong puso, sa ating puso, sa isip at kaluluwa,
na ang Diyos natin dito, hindi Diyos-Diyosan. Pag sinabi niyang pagpapalain kita, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Unang-una yung pagpapala, buhay na walang gan. Kahit anumang mundo man, kahit itong buong mundo, mabili ng tao, hindi niya matutumbasan ang buhay na walang gan. Pangalawa, yung pag-iingat ng Diyos. Kung paanong sa mga parang pinag-ingatan ng mga ibon, ang mga hayop, patuloy sila parang walang problema kahit may pandemya. Actually, tinan yung pandemya. O di ba, dapat matakot ang mga hayop, mga tao. O yung mga hayop, ang mga insekto dahil maapektuhan sila. Pero tingnan nyo, parang hindi sila natatakot. Taong takot. Dahil nandun ang pag-iingat ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, anak, huwag sana na malagak ang iyong puso at isip sa mga bagay na nasa iyong paligid na hindi makatutulong upang lumakas ang iyong pananampalataya, pag-ibig, pag-asa. Amen? Dahil ang Diyos natin, mawagpala dito mga minamahal. Kaya tuwang-tuwa ang malapay noon, masaya ang Diyos mga minamahal, na wala tayong ibang ginagawa rito. Kundi magpatuloy lang, sumunod lang, gawin mo yung alam mong tama sa kalulatian ng malapay noon, maging pagpapala ka sa iyong kapatid, dahil pinagpala ka ng Diyos, dapat maging pagpapala ka din sa iyong kapatid. Kaya ng mga nagdaang aralin, ang sabi ay hindi lang dapat simpatsya, dapat may empathy. Amen? Hindi lang simpatsya hanggang bukang bibig lang. Ay, naawa ko sa iyo kapatid. Ay, hirap na hirap ka naman. Pero hindi ka makapag-abot ng tulong. Pero kapag napagtanto mo sa iyong buhay ang kahalagaan kung bakit ka tinawag ng Diyos upang pagpalain at dumating sa iyo ang pagpapala ng Diyos, huwag mo sanang kalimutan magpagamit upang maging pagpapala din sa iba. Amen? Amen? Ano sabi ng Mateo 15? 15 hanggang 16. Basahin natin. Mga huling dalawang aklat na lamang po ito, mga minamahal. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Basahin natin. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatay 15, talatay 15 hanggang 16. At sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinabi niya, kayo baga na may wala pa ring pag-iisip? Amen. Mateo 15, 15 hanggang 16. Amen. Amen. Palapakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord, maaaring ay ang iyong ibang likod po, mga minamahal. Ang nagkamali po dito, mga minamahal. Ang nilalaman po, mga minamahal, ng itong misaya, itong mga minamahal, ay tungkol sa yamang tayo ay napalapit sa kaliwanagan ng malapay noon, ating ipakita sa tao ang pagiging ilaw natin mula kay Kristo upang maluwalhati ang Diyos. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Willing po ba tayo, mga minamahal, na yamang tayo ay tinawag, pinagpala ng Diyos, ay maging pagpapala din tayo sa ating mga kapatid? Willing po ba tayo, mga minamahal, lahat magsabi ng Amen? Amen. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Ang sabi ng malapay ng mga kaibigan sa isa't isa. Yamang nalaman natin ng Diyos ay pag-ibig. Amen? Ang Diyos ay tuwang-tuwa na ikaw ay kanyang pagpapalain. Nais din ng Diyos na ikaw din ang maging instrumento para ang iyong mamala sa buhay, malaman nila na, ay, may pag-asa pala kay Kristo. Na yung pagbibigay ko palang lalaan ko pala ng oras para sa Diyos, malaki palang kapakinabangan. Sige, sasama na ako sa iyo, anak. Dadalo na rin ako, maglilingkod sa Diyos. Naging pagpapala sa kanila. Naging instrumento para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Yun ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating huling talata, mga minamahal, ating sabay na basa ito, ating huling 2 talata. Tayo ay patuloy nagtatamasa at sa gilid lang natin, nasa harap lang natin ang pagpapala. Ngayon may nais iparating ang malapit noon, kindly ating basahin sabay ito, mga minamahal, dito sa unang Juan, ang kabanatay 4, ang talatay 10 at Juan 15, 16. Atin po itong basahin. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kabanatay 4, talatay 10, ito pong sinasabi, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Aklat ng Juan, Kabanatay 15, talatay 16, ito pong sinasabi, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal
upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Purihin ang ating Diyos na buhay. Mga minamahal sa mga simpleng pagbibigkas ng Hallelujah, Praise the Lord. Tandaan ninyo mga minul, yan ay pagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat. Ang sabi ng Biblia, hindi nyo ako hinirang, dapat ako ang humirang sa inyo. Ang sabi ng Biblia, hindi kayo ang unang umibig sa akin. Bagkus ako ang unang umibig sa inyo, ang sabi ng Diyos. Kaya nga sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya siya'y nagkatawang tao, ibinigay ang buntong na anak upang ikaw at ako ay hindi maparusahan sa dagat-dagatang apoy, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ngayon, mga minamahal, wala naman talagang may pagmamalaki ang tao. Pero kung iyong ipinagmamalaki si Kristo sa pamamagitan ng iyong pagpupuri mula sa puso, isip at kaluluwa, minsan hindi mo man alam ang liriko, pero nagmumula sa iyong puso, pinapasalamatan mo, inawitan ng Diyos, tuwang-tuwa ang Panginoon. Amen? Dahil nalaman ng Diyos, pinahalagan mo ang kanyang panawagan dahil sa Diyos ng pagpapala. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, pagpalain tayo ng Diyos. Habang tayo ay umaawit, ating namnamin mga minamahal, itong awitin na ito mga minamahal, ikaw ay hinirang. Tayo ay hinirang ng Diyos. Mahalaga ba? Pinapahalagaan ba natin? Nare-realize ba natin? Napagtatanto ba natin? Niyayakap ba natin? Na tayo bagamat tao, ang sabi ng Biblia, sino ang tao upang iyong alalahanin? Pero ang Diyos, hindi niya inisip kailanman na ikaw ay mahina, na ikaw ay nagkukulang. Ang tinignan ng Diyos, yung iyong puso, na nung ikaw ay tawagin, piliin, hirangin, hindi ka na nagdahilan, hindi ka na nagmakton. Maipabot mo lang ang taos puso, isip at kalawang pugupuri, tuwang-tuwang Diyos. Amen? Amen? Problema, pag-uusig ng mundo. Napilit sa atin, naglalayo sa Diyos. Pero sa totoo lang, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Tingnan niyo mo ang tawag ba ng Diyos ay walang halaga? Hindi pa mahalaga na Diyos! Tinawag tayo, magkakami ng buhay na walang hanggan. Sa mga panahon na walang-wala ka, hindi mo pa mapahalagaan. At Diyos, pag sinabi, anak, lumuhod, manalangin, magpuri, magayuno, lulutusin ang problema. Marami sa atin ang patotoo. Dumadating ang kalutasan ng Diyos. Bakit? Ikaw ay hinirang. Hallelujah! Praise the Lord! Mga minamahal, maraming mga tao sa mundo hinahanap ang Diyos, hinahanap si Kristo, pero ikaw, Diyos ang nagharap sa iyo. Hallelujah! Ang dakilang bagay na sa iyo'y inihatag. Kanina ba o pagsubok? Grabing kasiyahan, grabing kahalagahan, grabing pagpapala. Amen, mga minamahal. Sa'yo, Yung oras lang, problema ba? yung labi lang, yung puso lang, Usig na nahanda mo puri sa Diyos. Tuwang-tuwa na Diyos. Langsa-lang sa anghel. upang di Ang tuwang-tuwa sa langit. Nakita ng tao, nakita ng kaluluwa ang tunay na mahalaga sa buhay. ang tawag Yun ay ang may bigay mo ang oras mo. na wala Mapaunlakan mo ang Diyos. Ang sabi niya, anak, magpalakas ka, magpakatapang, magpakatatag. Ako'y laging sa iyo. Talikod ka ba? Grabe, mga minamahal.
sa kanyang ipinagagawa. Kayo pa ba tayo tatalikod? Walang Kristiyanong tatalikod! Amen! Amen! Pagpuro sa Diyos! Hallelujah! Sapat lang. Tayo ay hinirap! Praise the Lord! Pinili ng Diyos! Pinili ng Panginoon Grabing kabutihan! upang maglingkod Masaya ang Diyos! sa kanya habang panahon. Tinawagan niya, Tinawag kanya, mga kapatid! upang Praise the Lord! kapandan Hallelujah! ang dakilang bagay na sa'yo iniata. Salamat, Panginoon! Ikaw ay hinilang, pinili ng Panginoon Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the upang Lord! maglingkod sa kanya habang panahon. Tinawagan niya upang kapanan ang dakilang bagay na sa'yo iniyatang. Ikaw ay hinilang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanya habang panahon. Tinawagan niya upang kapanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ang dakilang bagay na sa'yo'y Praise the Lord! iniatang. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Mga minamahal. Yakapin natin. Pahalagahan. Imagine, bilyong-bilyong tao sa mundo naghahanap ng tunay na Diyos. Maging sandigan. Maging ilang takbuhan. May sumagot sa kanilang mga dalangin. Sila ngayon naghihingalo. Ang kanilang kaluluwa, malungkot na malungkot sa malapit. Maraming naghahanap sa Diyos. Pero imagine, ikaw, Diyos ang humanap sa iyo. Diyos ang gumawa ng paraan upang tawagin ka, pagpalain. Sabi ng malapit na anak, huwag mong tignan ang mga bagay na wala sa iyo. Ang tignan mo ay ako na kaya magbigay lahat ng mga hinahanap mo. Wow, minamahal, napakapalad natin. Tayo kinabagan na Diyos. Tayo ay inirang ng malapayno. Hallelujah. Malapayno, walang hanggang pasasalamat. Aming pinapabot sa iyo. Kung meron man dapat kaming luwalatiin, dakilain, sambahin, luhuran, paglingkuran. Ikaw, malapayno. Hallelujah. Na sa aming panahon, hindi mo kami pinabayaan. Naghirang ka ng iyong propeta. Aming mga Pastor Will de Salmed, Assistant Pastor Lina Salmed. Malapit sila mga kapatid, aming mahal sa buhay. Patuloy mong ginagamit upang ang bawat sa amin. Matamasa namin ang paupalang iyong pag-ibig, ang pag-asa, ang pananampalataya. Walang hanggang pasalamat. Aming pinapabot sa iyo, malapayno. Hallelujah. Aming dalangin sa oras ito ang mahabang buhay sa aming mahal na pastor, Evangelist Will de Salmed. Kailangan namin sila malapayno. Mga beloved children, mga pastor workers, mapangasiwaan ang buong gawain mo ng Jesus Crusade International sa buong mundo. Maraming mga kaluluwa maalagaan, pagpalain, mga magkapatid ay mga sa buhay, lalo kayong pakainin, maglingkod sa iyo malapayno. Ito pa pa lang sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord, amen, hallelujah. Ating itaas mo minamahal ating dalawang kamay, kung patuloy natin nais sa ating mga mahal sa buhay, mailapit sa pananampalataya, walang imposible.
Amen. May mga pangailangan man tayo, mga minamahal, yan ay pinansyal. Kaya abutin niya na malapay noon ang Diyos natin ay Diyos ng mapapala. Tayo may karamdaman ninda sa oras ito. Walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Ang Diyos natin, Diyos ng pagpapala. Kaya tayong paglingin, ipatong ating kamay, kanang kamay sa ating ulo, bilang kunta po sa ating mahal pastor, ating kaliwang kamay sa parte ng ating katong may inidang karamdaman. Ating pagkaisang itabuyan sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Dakilang palang Diyos. Mga panasalat sa pangalan mo, Jesus. Narito kami sa unang dalangin na imong Pastor Wilde Salameda. Sabay-sabay namin pinapalayas. Itinatabuhay anumang gawa ng kaaway. Di mga karamdaman, cancer, leukemia, diabetes. Be healed in the mighty name of Jesus. Pangalilangan, palulupay, palamig. Kasout in Jesus' name. COVID-19, be healed. Kasout in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Victory in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alan, magsabi ng praise the Lord. Amen. At tayo po mo minamahal ay lumundag tatlong beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Bilang tanda ng ating parapalataya at pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tatlong beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pagdadakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ay dara ko sa ating pong regular announcement natin po, ating beloved ordained preacher, Bubuy niya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Marlon, our beloved elder. Palakpakan muna natin ang ating malapay Jesus maminamahal. At maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating napakinggan. Nawa yan ay pahalagahan ng bawat isa sa atin maminamahal. Habang kayo po ay nakapakinig pa ng maayos na mga pangangaral, ang mabuting balita, talagang pahalagahan po ng bawat mananampalataya. At huwag baliwalain, tayo po'y narito para ibigay ang ating mga buhay sa paglilingkod sa Diyos at talagang maibigay ang pinakamataas na kaluguran sa ating lumikha dahil alam niyo maminamahal, nakakalungkot na bagay na sa kasalukuyan, unti-unti maminamahal na talagang ginugupok ang ating mundong ginagalawan. Kung inyo pong napapansin maminamahal, talagang tuso ang dyablo at gumagawa na siya ngayon ng kaparaanan upang talagang gawan o saktan ang kanyang banal na iglesia. Ngunit hindi po siya magtatagumpay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At kung ang mga Kristiyano ay mapagbantay palagi sa kanilang mga kaligtasan, magpanalanginan sa isa't isa. Amen? Amen. Huwag pababayaan ang kanila pong pagdalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo dahil lahat naman tayo maminamahal talagang dumaranas. Sabi nga ng ating mga tumatayo kanina pa sa banal na pulpitong ito ay hindi exempted sa mga dumarating na mga karamdaman. Maging abang lingkod maminamahal, medyo 2 linggo po na ginuupok ng trangkaso at mapait po ang aking panlasa. Wala talaga ang aking mahal na anak talagang balik na ng balik sa aking kwarto at nakikita lang niya maminamahal na talagang tumatawa ako, binabaliwala ako yung kanya pong mga pag-aalala, pero wala pong panlasa yung aking salay ba ko napakapait. Talagang, actually, mga minamahal, unang araw lang nung Biyernes yun, napag-overnight pa, kinasandihan, wala na po, binabaliwala ko nga at sa gusto ko sanang tumayo na that Sunday. Pero, nagulat ako dahil kakaiba yung aking naramdaman. Nang hina po ako, talagang mahina. Talagang halos ayaw kong makatayo. Katunayan, 7:00 pa lang ng umaga, naliligo na ako. Nag-init ako ng tubig.
para lang makapagbuhos agad. Pero nagulat ako maminamahal dahil doon lang parang pakiramdam ko wala akong lakas sa aking pisikal na pangatawan. Pero ang sabi ko, mahal na Panginoon, napakaraming umaasa sa iyong ubang lingkod. Andiyan ang ating mga beloved elders, andiyan ang ating mga beloved workers, andiyan ang ating mga beloved brethren. Huwag mo namang pababayaan, mahal na Panginoon, na hindi ko sila masilip. At dinadala ko lang, maminamahal, pero hindi ko kaya talagang tumayo. At diyan sa upuan, dito sa aking luhuran, nakaupo lang ako. Gusto kong lumuhod, masakit ang aking tuhod. Talagang grabe ang aking nararamdaman. At sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo nang patagalin ito. Dahil alam ko, sunod-sunod na po yung nagpapaalam sa akin na sila po'y natatrangkaso din at halos pasalit-salit na po, pamilya na. Sabi ko, huwag mo kaming pabayaan, mahal na Panginoon. Alam ko talagang mga gawa ng demonyo ito para kami ay pahinain at huwag mo kaming pabayaan. Kaya sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, sa linggo, itong linggo na to, pipilitin ko na talaga kahit ano nang mangyari. Talagang tatayo na ako. Tatayo na po ako kahit anong mangyari. Masakit man yung aking tuhod. Talagang ipupuri ko. Pupurihin kita. Pasalamatan kita. Dahil sa totoo lang, maminamahal, ang aking pakiramdam malakas. Pero nahirapan akong tumayo. Talagang maya-maya lang nanginginig na ako at uupo. Maya-maya lang nanginginig, uupo. Kaya grabe maminamahal. Kaya ibang klase po yung mga trangkaso na ito. Ibang klaseng gumupok sa ating mga pisikal na katawan. Kaya mag-ingat ang mga anak ng Diyos. Mag-ingat po kayo, doble pong pag-iingat, maminamahal. Dahil hindi po nagbibiro, ito pong ating pong kinakaharap sa kasalukuyan na epidemya at may nakakalungkot na bagay na dapat nating talagang pagkaisahan na i-remind ko sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ano't anumang mangyari sa atin, maminamahal, lalong-lalo na tayo po ay mga Kristiyano, tinuturuan ng ating dearly beloved pastor, tinuturuan nating dearly beloved assistant pastor, na ano't anumang mangyari, maminamahal, talagang sa ating buhay, at kung kayo man o tayo man ay dapuan ng kinatatakutang karamdaman ng buong mundo ngayon, yung COVID-19. Hinihiling ko po sana sa lahat ng mga anak ng Diyos, maminamahal, na huwag po talaga tayong ang ating minamahal na mga loved ones, kung mayroon kayong nababalitaan, sa lalong madaling panahon pwedeng ilibing kaagad, maminamahal, huwag lang po ninyong ipakremate. Yan po ay amin pong ipinagbibilin palagi, maminamahal. Dahil kapag ipakremate na po ninyo, maminamahal, alalahanin po natin, magbabalik po ang kaluluwa ng mga Kristiyano. Una po itong sasalubong sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kaya akin pong nire-remind ng lahat na magdubli ang ingat sa lahat ng mga Kristiyano kapag kayo po ay pinakiusapan ng ating gobyerno na huwag talagang mag-alis ng face shield, face mask, maminamahal. Kapag kayo po ay lumabas na sa inyong mga bahay, gawin po talaga ninyo yan. Huwag po kayong mag-atubili, huwag kayong magdadalawang isip. Proteksyon po ninyo yan. Proteksyon po nating lahat yan. Amen. Praise the Lord. Huwag magdadalawang isip at huwag mag-atubili. Talagang gawin po ang nararapat dahil napakahirap ngayon, maminamahal. At hindi na natin alam. At mismo, kami po'y nagugulat. At halos kami po ngayon na mga tumatayo sa pulpito. Yung iba ay talagang pinipilit na tumayo talaga, maminamahal, dahil alam namin at iilan lang naman kami na mga tumatayo ay nahihirapan. At akin pong dinidivide lang po at tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo kung sino-sino po ang mga tatayo at makapagdala ng mensahe ng kaligtasan upang tayo po ay ma-encourage muli sa mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan, dahil napakasarap makinig, maminamahal, napakasarap na
pakinggan ang salita ng Diyos ng iba't ibang mga mangangaral. At yan, maminamahal, ay pagpapala po para sa ating banal na iglesia dito po sa dako ng San Carlos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Magandang hapon na po sa lahat ng mga Kristiyano na ating kasama ngayon at sa buong maghapon ating Sunday service dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At maganda ding hapon sa ating dearly beloved Pastor Will Distrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon din sa kanilang mga beloved children, grandchildren, children-in-law, at sa lahat ng ating pastoral workers, ating mga beloved elders, sa mga kapatiran natin, datihan man at baguhan, sa ating mga webcast viewers, sa YouTube at sa Facebook. Magandang hapon na po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon, na sa buong maghapong ito, maminamahal, muli tayong sinamahan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. At maminamahal, lagi ko pong inaalala at naaalala yung ipinagbibili ng ating dearly beloved pastor. Talagang yung kanyang mga salita, maminamahal, na kanyang binibitawan. Sabi niya, wag na wag talaga ang Kristiyano mag-absent sa gawain. Kinakailangan daw po talaga tayong dumalo ng 3 beses sa isang linggo dahil hindi po natin alam kung kailan magbabalik ang mahal na Panginoon, kung kailan tutunog ang trompeta ng ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na ngayon, maminamahal, na alam na po natin, nasa pintuan na ang pagbabalik ng ating Diyos sa buhay. Kung kayo, maminamahal, ay mag-absent, isipin ninyo na kapag kayo nag-absent, rapture will takes place. Maiwan kayo sa rapture. Kaya pilitin po talaga ninyo, maminamahal, na dumalo. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Wag talaga kayong mag-absent. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung pababayaan po ninyo ang inyo pong pagdalo, maminamahal, the more na talagang bababa ang inyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Habang atin pong palaging napapakinggan ang salita ng Diyos, sa tuwing tayo po'y dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, napakarami po nating natutunan sa mga salita ng Diyos. Amen? Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At regular po ang ating banal na gawain sa lugar na ito, 3 beses sa isang linggo, tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At ang ating overnight prayer tuwing Friday, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At ang ating Sunday service, 9:00 ng umaga hanggang 3:00 o 4:00 ng hapon. Dito pa rin po sa 157 Mamarlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan, ang ating banal na gawain 3 times a week. At ang ating Martes na gawain, maminamahal, diyan sa residence ng mga Benitez, tuwing Martes, 1:00 hanggang 2:00, maminamahal, hanggang 5:00 ng hapon. Diyan naman po sa may Barangay Tibag, sa residence ng mga Benitez. At huwag ninyong kalimutan, maminamahal, ang atin pong TV program tuwing Saturday, tulad kagabi, maminamahal, ay ang ating dearly beloved pastor ay napakaganda ng kanyang mensahe na atin pong napapakinggan. At yan, maminamahal, habang hindi tayo nakakatulog, ay atin pong napapanood ang mga pangangaral ng ating dearly beloved pastor sa NBN, PTV Channel 8, maminamahal, dito sa Pangasinan. At yan sa NCR Channel 4. At yan, maminamahal, ay tuwing Saturday, 11:00 ng gabi hanggang 12:30 po ng madaling araw ng linggo. Yan sa PTV Channel 8. Purihin ang ating Diyos na buhay. At maminamahal, huwag ninyong kalimutan yung 5 piso idaan din sa ating pong information para sa ating TV at radio program maintenance. At yung mga kapatid natin na gusto pong magpapalihans, pumunta na lamang po kayo dito sa harapan. At hinihiling natin yung ating mga kapatid na medyo, ating mga beloved elders na medyo may kalakasan na, ay makiisa na po sa kanilang
paglilihan sa ating mga kapatid. At ganun din po, maminamahal, yung gusto pong magpapayo sa mga brothers, pumunta po dito sa aking luhuran. Handa ko po kayong paglingkuran. Sa mga sisters, kung kaya po na aking mahal na anak, ay lumapit lamang po kayo din sa information po ng sisters. At ulitin ko po, huwag tayong mag-absent sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Isipin ninyo, kapag kayo po nag-absent, rapture will take place. Maiwan po kayo sa rapture. Kaya talagang manatili kayo maminamahal, magpakainit po tayo, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Ipag-pray po natin ang mahal na pastor, mga beloved babies, and yung mga pastoral workers, ating mga beloved elders, at hindi lamang kayo ang palagi naming ipapanalangin, kundi kayong lahat maminamahal, bumanggit ng panalangin. Banggitin ninyo ang lahat na kilala ninyo, mga elders, mga pastoral workers, at lalo na ang ating mahal na pastor at mga beloved babies nila. Amen? Amen? Purihin ang ating malapit. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo na po yung magpasalamat sa ating napakabait na Diyos. Kung nariyan na po ang ating beloved brother Saldi de Guzman upang samahan po muli tayo sa atin pong closing prayer. At ulitin ko po, minamahal, huwag magpabaya, ingatan ang mga sarili, huwag magpaulan. At itong mga weekend na to ay may parating na bagyo at tag-ulan. Huwag kayong magpaulan dahil uso ang trangkaso ngayon. Ingatan po ninyo ang inyong mga sarili. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor po, dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Ama ng Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng pinakamamalapan si Kristo, kami pinagpupuri, papasalamat. Sa taglay po namin kalusugan at kalakasan, nagmumula sa iyo pang patuloy ka na paglingkuran ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa. At magamit mo itong aming buhay sa pagkatawag, pagkahirang mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa maghapong ito, mahal na namin paglilingkod. Upang ikay po rin pasalamatan taas ang banal mong pangalan sa lahat ng kabuti kagandang loob mo sa iyong buhay, mahal na Panginoon. Mula sa pag-EMC, sa kalangit awitin, mahal na Panginoon. Default solemn song, sa buhay na patutuon yung mga anak sa special na awitin po na aming beloved adult squad, children's squad, youth and single squad, special na awitin po na aming beloved finest generation choir. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan at angin namin kayamanan, kagalag at kalakasan, mahal na Panginoon. Noon din po sa katapatan ng iyong anak, pagbibigay ng kaputandog, mahal na Panginoon. Higit sa lahat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming ibig na mga siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay. Tungo sa katitibay ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon, sa naming kaligtasan buhay na walang hanggan. At ganun din po, mahal na Panginoon. Kami po, mahal po, papasalamat, mahal na Panginoon. Nawa po yung mga anak na hindi po namin kasama sa araw na ito, mahal na Panginoon, sa araw po ng aming midweek service, mahal na Panginoon. Ipuin mo sila, mahal na Panginoon, nawa mo sa lahat ng mga anak na walang makapag-ingat, makapagliligtas. Mahal na Panginoon, suling araw na ito, mga panganib, kundi itong ginagawa namin na paglilingkod na may katapatan. Hingit sa lahat ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Sa pansamantala na yung pag-iwa-iwalay, mahal na Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas na maluwalhati sa kanya-kanyang paruroonan, sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, na ang kapayapang kagalakan na nagmumula sa iyo ay manahan sa amin, higit sa lahat ang pag-ibig na siyang kaganapan, kasaklala ng lahat, sa pangkalata ng panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. In Jesus'